Beauty is in the eye of the beholder, ika nga. Pero beauty pa bang maituturing kung ang dream ng isang ginang sa San Fernando, Pampanga na young-looking skin naging tila nightmare na? Kasi naman ang simpleng botox procedure ng isang di umano'y cosmetic surgeon, pumalpak pa at tila nagka-infection. Oh no! Bakit ganon? Kahit senior na, validosa at maalaga pa rin sa katawan ng 65 taong gulang na tinawag naming si Gloria. Kaya noong Pebrero, naengganyo siya ng kaibigan na magpa-facial enhancement procedure sa isang aesthetic clinic. First time ko nakita, tapos sabi niya, magkano yung botox nyo? Sabi ko, 20. Inano ko na nga yung 20 dahil nagmamadali na ako para makita ko ang mag-work ng 1 week. Tapos sinuggest na pong, tita, sabi niya, ano na lang, collagen. Bukod sa botox, inalok din daw siya ng clinic ng thread lift na nakapromo daw noong araw na iyon. Nang makauwi si Gloria sa kanilang bahay ilang oras matapos ang procedure, ay kakaiba na raw siyang naramdaman. Pag uwi ko, punta na ako sa salamin, ginanyan ko yung mukha. Ay, ba't ang dami kong sinulid? Sabi ko, ang dami kong nakalusot. Sa kanyang pag-aalala, bumalik siya kinabukasan sa clinic para magreklamo. Ang dami kong sinulid. Yun ang unang inano ko sa kanya. Sabi niya, tita, yan po ang collagen. Wala siyang sinabing thread. Pero wala raw doon ang babae na gumawa sa kanya. Ba't ginanyan niyo ko? Gusto kong makausap yung boss niyo. Wala po siya, nasa Manila, may sakit yung kapatid. Bukas po, 11, tinanggal nung staff niya. Binigyan ako agad ng antibiotics, tita, para hindi ma-infection yan. Pero tila wa-effect daw ang antibiotics dahil namamaga pa rin ang mukha niya. Hanggang umabot na sa nakatakdang bakasyon ng kanilang pamilya, kapansin-pansin pa rin daw ang disaster na inabot ng mukha ni Gloria. Tinatanong ng mga apo ko, Lola, what happened to your face? Ang dapat sana isang relaxing trip na balot ng stress dahil sa pinagdaraan ng epekto ng kanyang procedure. Ngayon, nagkasakit na ako sa barko. Meron din po akong report na nag-bleeding ako. Nag-breakfast kami. Na-choke ako dahil hindi na ako makalulon. Hindi na makagalaw ito na magato. Nakapanayam din ng resibo ang asawa ni Gloria na itatago namin sa pangalang Jose. Ang alam ko lang botox. Hindi ko alam na nag-collagen. Na nilagyan pa ng thread. Wala akong alam. Na-shock lang ako. Nakita ko yung mukha niya. Parang balito na lumalabas. Una green eh. Tapos nag-red. Tapos naging black. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Doon ako na-stress din. Narito po ang ilan sa mga resibo na dala ng complainant. Laban ho dito sa klinika na gumawa sa kanya ng procedure patungkol ho doon sa kanyang pinagawa sa kanyang mukha. Kung inyo makikita ko, meron hong mga impeksyon dito sa kanyang pisngi. Dito ko naman makikita na namamaga ho yung ilan sa bahagi ho ng kanyang mukha. Binabanggit po siya sa atin na naglitawan din ho yung mga thread o yung sinulid na sa halip na matunaw, nakuha pa ho buong buo mula ho sa kanyang pisngi. Ayon kay Gloria, nagpakilala raw ang babaeng gumawa sa kanya bilang isang medical representative at mismong may-ari ng aesthetic clinic. Siniguro din daw nito kay Gloria na siya ang authorized expert na pwedeng gumawa ng mga procedure sa mga pasyente. Yun hong individual, yung personality na nag-perform ho ng procedure, ano po ang pakilala sa inyo nito? Doktor ho ba? Surgeon? Cosmetic surgeon? Aba kung ginagawa niya ako, ang sinasabi niya, medrep. Medrep siya. Siyang nagano ng mga gamot sa mga iba-ibang hospital. Hindi raw siya doktor. Hindi po, wala yung sinabing basta sabi niya medrep. Hindi rin daw siya surgeon o ano man. Hindi po. Ayon sa isang plastic surgeon sa isang kilalang ospital na nilapitan ni Gloria matapos ang naranasang bangungot sa aesthetic clinic. Labag sa Republic Act 2382 o the Medical Act of 1959 ang pagtuturok ng botox, pagsasagawa ng thread lift at iba pa kung hindi ka licensed medical professional. Any licensed doctor, specifically kung meron siyang training in dermatology or plastic surgery in the Philippine Medical Act, you can do anything that is within the medical field that is provided by law. Pero siyempre pagdating sa mga ganito, maganda kung nagpupunta ka sa mga specialists. Usually dermatologists or plastic surgeons. Sa pananaliksik ng resibo,
hindi dermatologist at hindi doktor ang gumawa kay Gloria. Sinigundahan ng Philippine Dermatological Society na hindi rin siya miyembro ng kanilang grupo. Kapag ganun, that already belongs to the practice of medicine. Dapat, doktor po ang gagawa nun. I mean, it's nice if you can go to a board-certified dermatologist or even a plastic surgeon who can do all those things. Noong May 4, 2024, nagsampa ng kasong estafa at physical injuries ang biktima. Makalipas ang 10 araw, na-dismiss ang kaso. Sinabi po nila, kulang po yung supporting documents, kulang po yung mga binigay naming dokumento. Ang sabi po nila doon, kailangan po kasi meron tayong testimony ng mga ibang doktor na magsasabi na ito yung dapat gawin sa mga procedures na yon. At dahil dismiss ang kaso, inaaral na rin daw nila ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 2382 laban sa nagpakilalang esthetician na gumawa kay Gloria. Pwede po kami mag-file ulit. Refiling ang tawag kasi hindi naman pinoprohibit ng law natin na mag-file ulit kasi ang dismissal po na ito ay without prejudice. According to the Medical Act of 1959, which is Republic Act 2382, nilalabag po yung batas pag illegal practice of medicine po siya kung walang license yung physician. All what I need is justice to be served to my wife. Sa dinaanan naming hirap, sa nakikita ko sa miss ko, araw-araw umiiyak siya. Nakikita ko ang depression niya, yung traumatic experience niya, napakasakit. Sinubukan ng resibo. Nakuna ng pahayag ang aesthetic clinic na inireklamo ni Gloria, pero hindi sila nagpaunlak ng panayam. Ayon sa kanilang abogado, hindi raw ito ang tamang panahon para magsalita sila tungkol sa mga akusasyon. Ayon sa plastic surgeon na hininga ni Gloria ng tulong, kailangan daw tanggalin ang mga sinulid na nagdudulot ng impeksyon sa kanyang muka. March 19, 2024, ipinatanggal na ni Gloria ang mga thread o yung sinulid at nilagyan na rin ng gamot ang kanyang mga sugat. Sa katagalan, lumalalim ng lumalalim, baka may matamaan ng mga nerve sa muka na pwedeng maka-paralyze ng isang part ng muka. Pwede rin yung infection na pumasok sa system ng dugo at yun ang magiging tinatawag namin septicemia na magiging life-threatening. Ang impeksyon at sugat sa mukha ni Gloria, nasa 1 taon pa ang tagal ng paghilom. Ang peklat nito, maaaring mas matagal pa. Pero buo ang loob ni Gloria na ibalik ang natural na ganda at habulin ng hustisya.